Yon! What's up mga kalumits? Yan, nandito tayo ngayon sa ating ibunan, syempre. At mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo. Napansin ko to kasi sa mga green fisher ko, sa mga olive fisher, may mga iba akong ganong ibon na biglang nag-iiba yung kulay, kaya ako na-amaze. So, pakikita ko sa inyo dito. Meron dito, parang nag-uumpisa na eh. Parang nag-uumpisa na magbago yung kulay niya. O, actually, hindi naman kulay. So, parang may pigmentation sa kanilang mga feathers. So, alamin natin, tuklasin natin kung ano nga ba itong kakaibang nangyayari dito sa mga ibon na to. Ayan yun, oh, meron doon dalawa. So, tara, tignan natin. A few inches later. So, eto guys yung sinasabi ko sa inyo. Yung dalawa sa mga green natin na fisher na napansin ko talaga na nahiwagaan ako. Etong isa, this one is green Ewing na fisher. Yan, nakita nyo, diba? Doon sa bandang kanan niya na pakpak, merong dumidilaw. So, kasi sa markings ng Ewing, makikita mo talaga eh, na meron eh. Pero dito sa pagkakataon na to, medyo iba yung napansin ko sa kanya. Talagang meron talagang humihiwalay na kulay. Kasi doon sa kaliwa niya, oh, sa kaliwang part ng pakpak niya, wala. Ayun oh, yung isa. Sa kanan, meron talagang yung matingkad na dilaw. Diba? Kung nakikita nyo, yan. Talagang sabi ko, bakit nagkakaroon ka ng ganyan na markings? Yan. So yan, hindi pa yan masyadong halata. Dito sa isa nating ibon, sa olive, mas kita na siya. Ayan. Dati kasi ang kulay niyan, guys, dark talaga. Diba ang olive naman talaga, dark. Pero tignan nyo ngayon, yan, parang nagla-light yung pagka-olive niya. Tapos, yan, nagkaroon siya ng dilaw. Nung una ko yung napansin, guys, maliit pa yan yung dilaw na yan. Tapos ngayon, nung nakita ko, nung pinaghalo-halo ko yung mga green natin kasi i-out ko, napansin ko bakit meron silang ganitong markings. So, hindi ko sila sinama sa pagbenta. Dahil nahiwagaan ako. Ayan o, nakita nyo yung markings na yan. Ayan o, lumalaki na siya eh. Dati maliit lang yan eh. Parang stain mark lang yan dati. Ngayon, lumaki na. Diba? Kaya sabi ko, maikip nga tong dalawa na to dahil nahiwagaan ako. Yan. Eto na ba yung tinatawag na Mottled Pied?
Yan. Alam ko kasi meron ako before na breeder na kargado ng recessive pied at saka kargado ng mottled pied. Kasi naalala ko dati, meron din akong ganitong isang ibon na violet fisher na nagkaroon na din ng markings na white naman. So, matatagal ko ng breeder yun eh, kaya hindi ko na maalala at na-out ko na yata yung mga parents nun. So, eto, nangyari na naman ulit sa mga green natin. Nagkaroon ng ganitong markings. Yan, yung mga green pigmentation na yan. So, yan guys ang mga mottled kasi, ang pagkakaalam ko, ang mga mottled pied, mga recessive din ito. Kaya ito na siguro yon. Pero ang pinagtataka ko, bakit nung pinanganak sila hindi visual, tapos ngayong nagmamatured at nagmo-molt, nagkakaroon ng mga ganitong pigmentation sa kanilang mga pakpak. Yan, sa malulupit dyan, sa mga color mutation at sa mga mutation. Pa-comment down below naman po sa mga kaganapan na nangyayari dito sa ating mga ibon. At kung mottled pied na po ba silang matatawag. Yan, di ba? Amazing! Yan. Tapos, may ipapakita ako sa inyo guys na ganyan din yung sitwasyon nung ibon na yon. Dati may maliit lang siya. Hindi ko yun na-documents eh. Sabi ko, iba-vlog ko yun eh. Pero masyado nang humaba yung panahon, masyado nang tumagal. Dumami na yung pigmentation niya. Ayoko naman isipin na nandaraya ako sa mga videos natin. Baka sabihin, ibang ibon yan eh. Diba? Pero ito, talagang experience ko talaga guys. Ganito lang din. Halos yung itsura ng ibon na yon. Maliliit lang yung pigmentation ng mga dilaw. Tapos, dumami. So, ipakikita ko sa inyo. Puntahan natin. Nakakasana yun eh. Nasa breeding na yun. So, tignan natin kung wala pang itlog. Tapos, huhulihin natin. Samahan nyo akong pumasok sa ating breeding. Yan. Ito yung ating mga breeders. Yan. Sana magpakita. Yan. Dito siya sa nest box nito. At huwag nga naman sanang maliliparan. Ha! Ayan. Oh, may itlog ka na ba? Uy, may itlog na yata. May itlog na isa. Ayan. Alam ko kasi may kargado siya ng ino. So, may itlog na siya. At butas. So, wala to. Siguro, kung hindi naman siya buntis, hulihin natin. Ay, buntis pa siya. So, first timer to eh. Ayaw naman niya. Ito lang guys ang mahirap kapag nasa labas yung nest box nyo. Mahirap sumilip ng ibon na ayaw magpakita. Pero okay lang kasi sa breeding eh. So, mas maganda talaga na hindi sila nabubulabog yung mga breeders. So, kaya ayaw magpasilip eh. Buntis siya guys kasi alam ko babae siya. So, ayun siya oh. Hulihin ko guys oh. Sa palaran na natin yung ano niya. Wait. Post ko muna to guys. So, ayan na guys. Nahuli na natin. Buntis nga siya. Kaso, mukhang hindi pa talaga siya marunong dahil butas yung isang itlog niya. So, ayan. Ganyan lang din ang itsura niyan dati. Kaya, yan, mas maliit pa nga dyan. Yung pigmentation na meron siya. Pero ngayon, tignan nyo. Yan. Ang dami na. Nawa na siyang bulik. Ayan na siya ngayon. Yung kabilang side niya. Kaya na-amaze ako dito eh. Sa ibon na to eh. So alam ko kargado to ng ino. So nakapare siya ngayon sa par blue. Possible split o possible split ino. Ayan, tingnan niyo yung kabilang side ng katawan niya. Diba? Nagkakaroon na siya ng patsi-patsi. Diba? Ano kaya kung maging buong kulay dilaw siya? So ano ba to guys? Sa mga nakakalam, ito na ba yung tinatawag natin na mottled pied?
Yan, solid color to dati guys ha, nung ipinanganak siya at nung nag-matured siya, nagkaroon lang siya ng isang maliit na dilaw, dun nag-umpisa. Tapos ayan na siya ngayon. Yan, ayan na siya ang kulay niya ngayon. So, imposible na dominant pied siya kasi ang dominant pied kapag kapanganak pa lang, alam mo na pied. Ito talaga solid to. Yan, kung mapapansin nyo. Diba? Batik-batik na siya ngayon. So, tingnan natin kung dadami pa ang kanyang batik-batik. Kasi yan, nakikita ko sa baba, parang parang meron pa Parang magkakaroon pa siya ng mga pigment na dilaw. So, ang mga parents nito mga to, nakatabi to. Kaya hindi ko na i-out siguro yung mga anak nun. Or kung mag-out ako ng mga anak nun, hihintayin ko muna mag-mature para makita ko kung magkakaroon ng mga ganyang pigmentation. So, pag hindi nagkaroon ng pigmentation, tsaka natin i-out. Yan, kasi talagang isa ako sa mga keeper na mga ganitong klaseng ibon. Napakaganda naman talaga, diba? So, yan. From ganito lang siya nag-start. Mas maliit pa dyan yung pigmentation na meron siya dati. Yan. Ito siguro hindi masyado makikita dito kasi Ewing siya. Tapos green pa siya. Hindi tulad na itong dalawa, olive. Mas kitang-kita. So yan, from maliit lang na pigmentation na yellow, ngayon ito na siya. At buntis na siya ngayon. Sana ma-breed natin siya para makita natin kung ano yung mga magiging anak niya. So yan. So yan mga kalumits, maraming salamat sa panonood at pagtsatsaga na manood ng mga videos natin. Yan, maraming salamat po. So comment down below kung meron po kayong mga idea sa mga ganitong klase ng ibon. Yan, alam ko isang kaibigan natin na malulupit talaga sa mga mottled pied ay si Brother Jason Abinoha. Yan, RSJ Aviary. Napakaganda talaga ng kanya mga mottled pied. So ayan, shoutout sa iyo brother. So kayo kung may mga idea kayo guys sa mga ganitong klaseng ibon, pa-comment down below naman po. Yan. Para mapag-usapan natin regarding sa mga ibon na to. So, maraming salamat po. Bye! Thank you.